Hi guys, guten Morgen, guten Tag. Welcome to my YouTube channel. So Sam here. I am a Filipino nurse working and living here in Germany for almost 5 years now. Pero ngayon, naka-maternity leave ako. And yeah, waiting na lang ako sa baby ko. So sa YouTube video na to, gusto ko lang i-share habang nagpre-prepare ako dito ng mga souvenirs namin nung nakaraang gender reveal namin. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga prenatal vitamins na tinitake ko at kung ano yung mga nirecommend po sa akin na vitamins ng doktor ko. So, number 1 guys is yung folic acid. So alam naman natin yan, kahit sa Pilipinas tayo magbuntis, binibigay taas talaga sa atin yan nung OB-GYN natin. Lalong-lalo na sa first 4 weeks ng pregnancy natin. Kasi nga, nagpe-prevent siya ng birth defects, lalo na yung tinatawag na spina bifida. So, sa experience ko guys, kasi 5 weeks ko nalaman na talagang pregnant ako. So, nagpa-termin agad ako dun sa OB-GYN ko para talaga mabestatig yung pregnancy ko. Binigyan ako niya ng sample ng folic acid. So, ito yung tsura ng binigay niya sa akin. So guys, pakita ko na lang dito sa laptop ko yung itsura ng Elevate. So ito siya, Elevate Ions. Kasi may Elevate Ions, wide dry. So itong Ions, giignite siya para sa kinderbone, saka sa pregnancy hanggang ika-12 weeks mo. So yan yung binigay niya sa akin. Then after ko na nga makonsume yung mga binigay sa akin ng mga sample, nagbili na lang ako ng parang 30 tablets lang yun. Kasi hanggang matapos lang nga yung 12 weeks ng pregnancy mo siya pwedeng inumin. Kasi Elevate Ions nga lang siya. So ito yung mga niya, inhaled. Folsoire, vitamin D, vitamin E, B1, B2, niacin, B6, B12. Yan. May iod, may isin, may zinc, magnesium. Yan. Pwede nyo lang siyang tingnan sa internet kung kung gusto nyo siyang ituloy-tuloy. May iba din namang klase na folic acid guys. Yan lang talaga yung ina-advertise nila. Then yun nga, starting ng 13th week ng pregnancy ko, hindi na Elevate yung binili ko kasi medyo pricey kasi meron naman nga ibang option. So Femibion naman yung trinay ko. So, ito na may tsura ng pakong niya, guys. So, yan. Femibion, Touche, Schwangerschaft Bucket, Reitzin, bis Physisch. So, yan siya. Ito siya. So, yan. Naubos ko na. Actually, sweet ng isa kong friend. Kasi natapos na yung pregnancy niya, binigyan niya lang sa akin yung tira niya. Then, nakaubos din ata ako ng 2 to 3 boxes noon. Tapos, after noon, nag-switch na ako kasi dito, guys. Sa experience ko, as far as I know, re-resetahan ka nung doktor mo, pero babayaran mo siya, hindi siya kino-cover ng krangkengkase mo o ng insurance mo. Tapos, yun, nagpunta ako dun sa apotheke, nagpa-advise ako dun sa apotheke rin. Binigyan niya ako ng panibagong klase ng folic acid. Sabi niya, okay din naman daw yun. So guys, ito nga yung inirecommend nung apotheke rin sa akin. Folio Basic 2, Abdreitzen Seboke, bis and the Still Side. So pwede mo siyang inumin hanggang matapos kang magpa-dede sa baby mo kung magba-breastfeed ka. So itong 90 mini tablets na to guys, siya? Parang almost 10 euro lang siya. Tapos ito siya, content niya. Folsoire, 400 microgram, iod, vitamin D3, vitamin B12. Oh, yeah. So, yun guys. Yun lang talaga yung pinaka-binigay sa akin ng OB-GYN ko na feeling ko yan yung pinaka-standard dito na binibigay. Unless may mga iba't iba kang mga nararamdaman na simptome, pwede kang dagdagan ng vitamins. Kasi sa experience ko din sa Pilipinas, parang complete package siya yung binibigay ng mga OB-GYN doon. Like may kasama ng iron, may DHA, may kung ano-ano pa. Dito, parang pinaka-standard lang talaga nila is yung folic acid. Pero guys, habang tumatagal na buntis ako, madami na din ako nararamdaman. Yan, kung ano-ano. Katulad ng mga muscle cramps, ganyan. Parang minsan humihilab yung tiyan ko. So, sinabi ko yun sa doktor ko. So, number 2 na binigay niya sa akin na supplement is yung magnesium. Binigyan din niya ako ng reseta. Hindi ko lang alam kung kailangan mo yung bayaran. Kaso, kasi meron kami dito sa bahay na magnesium naman, yung browse tablete, yung tinutunaw lang sa tubig, ganyan, effervescent pa.
Yun na lang yung tinake ko. Kasi tinanong ko naman siya, okay din naman daw siya. So, every day, 400 microgram yun, alam ko. Yun, umiinom lang ako nun. Pero as needed lang. Minsan nga nakakalimutan ko yun pag nawawala yung fish burden ko, tapos pupunta ako dun sa hebami ko o kaya dun sa doktor, sabihin ko, ay hindi nawawala yung ano ko, yung muscle cramps ko. Minsan hindi din talaga ako makakatulog. Minsan sabi nila, iniinom mo ba yung magnesium mo? Ganyan. Sabi niya, opo, minsan hindi, nakakalimutan ko. Pero yung folic acid talagang lagi ko iniinom yun. Yung magnesium lang talaga yung hindi. Pero guys, nung papalapit na yung Geburtstermin ko, madami na din ako na-research, madami na ako nabasa. Yun, syempre, may mga about sa pregnancy journey, kung ano yung mga dapat i-take at mga hindi dapat i-take. Sabi niya, wag na daw mag-take ng magnesium kasi nga, magkukos siya ng early contraction. Sabi naman na ganun. So, tinanong ko yun dun sa doktor ko, sa hebami ko, guys, dito, kung hindi ka magtanong sa kanila, hindi sila yung magpa-follow up. Ikaw yung magpa-follow up. Ikaw yung maghahanda talaga ng tanong mo. Kasi sa experience ko dyan sa Pilipinas, guys, kahit kami noon, talagang provided namin talaga yung health teaching, paano mo itigil, paano mo i-take yung gamot. Hindi yung ikaw yung magsasariling research. Dito kasi napaka-independent nila. So, pag hindi ka nagtanong, iisipin na talagang alam mo na lahat. Ganon. Kaya kailangan mo talaga mag-prepare ng questions, talagang isulat mo bago ka pumunta sa termin mo. So, pangatlo na tinake ko, guys, hindi siya ni-recommend sa akin nung first check-up ko doon kasi nga feeling ko hindi siya standard dito sa Germany. Pero sa atin sa Pilipinas, alam ko standard siya is yung Eisen. So, yan yung iron, guys. So, alam naman natin pag buntis kasi nga may binubuhay na tayo sa loob ng katawan natin. So, para ma-increase yung blood volume natin, hindi tayo magka-anemia, ganyan, saka pang support na din sa pagdaki ni baby, kailangan ng iron supplement. Kaya naman ako nakapag-take ng iron kasi twice akong nahilo. Akala ko nung una talagang mababa lang yung blood pressure ko kasi hindi naman ganun kataas talaga yung blood pressure ko. Feeling ko bumaba lang, so nagpahinga lang ako noon. Tapos nung second episode na nahilo talaga ako na parang, alam mo yung parang nanlalamig ka, parang feeling mo talaga na mababa yung dugo mo. Ayun, sakto naman na parang the next day ay may termin din ako dun sa doctor ko. Sinabi ko yung breast burden ko na ganun. Tapos, kinuhanan lang ako ng dugo nun. Chinek syempre yung iron ko. Ayun, medyo mababa nga siya. As in, mababa talaga siya, guys. Tapos yun, nilisitahan ako ng doktor ko. Tardiferone yung tawag dito, guys. Pakita ko sa inyo yung itsura. So, guys, ito yung iron na iniinom ko. Tardiferone. Yan, Eisen 50 tablet. So, ito yung tsura niya. So, yan. Medyo madami. So, pang ano ko na to, pang lawang box ko na to, guys. So, pagka-reseta sa akin, pumunta agad ako syempre dun sa pharmacy, sa apoteke dito. Sabi sa akin ng apoteke rin, Befrayong daw yun. Sabi ko, na ibig sabihin ng Befrayong? Sabi niya, hindi ko daw kailangang bayaran kasi magbabayad daw nun is yung Krankenkasse ko. So, yun pala yung, ganito pala yung mga gamot na free. Kasi may mga gamot din dito na nire-reseta sa akin dati na kailangan mo, parang may copay ka. Like, kunyari, yung gamot is 50 euro ang cost. Magko-copay ka ng 10 euro, ganyan. Ito talagang Tardiferone, free siya. Naalala ko pala nung hindi ako binigyan ng pinakang reseta, nasa Krankenkasse karte ko na, tapos yun na lang yung binigay ko dun sa pharmacy. So far guys, 3 lang naman talaga yung tinake ko. So yung magnesium, in-stop ko na siya, pero yung Folio Basic 2, saka yung Tardiferone, is tuloy-tuloy siya. Then, syempre, as buntis guys, hindi tayo pwede basta-basta uminom ng mga gamot like antibiotics, mga pain reliever. Kasi hindi lang tayo yung binubuhay natin, may binubuhay tayong baby sa loob natin. So, kailangan talaga restrictive of fasting tayo guys. Like yung nagka-erkeltong ako nung time ng winter, paracetamol lang talaga iniinom ko. Kahit yung, kasi may inuubo din ako doon, gusto ko mag-take nung acetylcysteine. Hindi din ako nag-take noon kasi hindi siya ganun ka-safe sa pregnancy.
Then one time pa nagkapa-emergency check-up ako sa Augen Arts kasi may something sa mata ko. Kung hindi ko sinabi na pregnant ako, bibigyan na talaga niya agad ako ng antibiotics. So nung sinabi ko na pregnant ako, ganyan, ganito, hindi niya ako binigyan. Sabi niya, tingnan ko na lang daw muna, observe, ganyan. Kung hindi pa din gumaling, bumalik daw ako. After naman nun, naging okay siya. So hindi ko kailangan mag-take ng any medicines or magpatak ng kung ano-anong eye drops. So guys, yung mga nasabi ko is supplement lang naman talaga yan. So ang ibig sabihin, kailangan may proper nutrition din tayo, balanced diet, exercise, iwasan yung masyadong matatamis, maaalat. So disclaimer lang guys, lahat ng mga sinabi ko is based on my own experience. Huwag nyo basta gayahin, kailangan nyo kumonsult sa ubigay ninyo o sa hebami mo. So that's it for today, Glabe-ish. So sana may natutunan kayo. Gusto ko lang talagang i-share kasi nung una, syempre mahirap talaga magbuntis mag-isa, lalo na nasa abroad ka. Wala kang ibang aasahan kundi ikaw lang talaga. So, kaya ako naisip gumawa ng mga ganitong video para matulungan yung mga expecting mother natin. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on the next one. Tschüss!